Uli, nagpapasalamat po ako sa inyong pagtanggap doon sa aking eksplanasyon na hindi po talaga ako kahit kailan naghimasok sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Bakit po? Kasi po, ako nga po yung kauna-unahang Asian na na-admit bilang ICC List Counsel. At pinangangalagaan ko po yan, kaya sumusunod po ako sa mga ethical requirements. Now, sa totoo lang po, yung mga rules of legal ethics, mas stricto ang Pilipinas. Dahil dito po sa ICC, po pwede talagang mag-solicit ng mga kliyente. No? Pwede ka magpadala ng sulat, mag-apply na maging kliyente, na maging abogado. Pero sa Pilipinas po, yung mere solicitation, pinagbabawal po yan. So in that sense, mas mataas po ang ating legal standards. Pero dahil ako naman po ay abogado rin sa Pilipinas, ang sinusunod ko yung mas mataas na legal standards. So sana po naintindihan nyo kung bakit ni minsan hindi po ako naghimasok dyan sa ICC. At ang eksplanasyon ay ako po ay nag-propose at bahala naman po ang pamilya at si Tatay Digong kung tatanggapin yan ng isa pang remedyo, yun nga pong kaso na isasampa sa Dutch court na sang-ayon sa katungkulan ng Dutch government na iprotektahan at itaguyod ang karapatang pantao ni Tatay Digong, lalong-lalo niya yung karapatan niya to due process, na hindi siya dapat pakulong ng walang due process. No? At estado naman po niyan, hinahayaan ko na po ang pamilya mag-decide. Ang huling sinabi ni VP Sara ay one step at a time. No? At ako naman po ay syempre sumusunod kay VP Sara. Kailan ba naman po ako sumuway kay VP Sara? Sumunod nga ako sa kanya sa unit team. Ako lang yung tao sa buong Duterte team na sumunod sa kanya. Pero ang sabi ko naman, ba't hindi ako susunod kay VP Sara? Siya leader ko, kinakailangan pagkatiwalaan ko siya. Okay? Ngayon lang po ako talaga na medyo nagkakaroon ng distansya kay VP Sara pagdating doon sa pagkakaibigan niya kay Amy Marcos. Rinirespeto ko po na yung pagkakaibigan niya kay Amy Marcos, personal niyang decision yan, pero hindi naman ibig sabihin na palibasa kaibigan niya si Amy Marcos, kakaibiganin ko rin. So naniniwala pa rin po ako na do not trust the Marcos anymore. Okay? So hindi po nagbabagong paninindigan ko dyan. No to Marcos forever. At talaga namang sinabi rin ni VP Sara yan nung minsan. Kaya lang, yung pagkakaibigan nila, sa kanya na yon. Hindi natin pwedeng paghimasukan yan. Pero ako po, hindi pa rin ako magtitiwala sa mga Marcos. Now, bakit ko pinangangalagaan po ang aking pagiging IC List Counsel? Kasi po, naniniwala pa rin ako na importante na magkaroon ng isang hukuman na kapag hindi po gumagana ang mga lokal na hukuman, ay siya magbibigay ng katarungan sa mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen na gagawin dito sa planetang Earth. At naniniwala po ako na ang pinakamalaking banta sa pagtutuloy ng buhay ng ICC ay yung pagpilitan ng ICC na duminig ng kaso gayong meron naman po mga lokal na hukuman na bukas at gumagana. At yan nga po nangyari sa Pilipinas kung bakit ako na po siguro yung numero 1 na naglabi para maging miyembro tayo ng ICC. Ako rin ang nag-deliver po ng talumpati sa ICC Assembly of State Parties sa United Nations sa New York na nagsasabi na kung magpapatuloy kayo na imbestigahan si Tatay Digong, lalabas at lalabas kami sa Rome Statute na nangyari nga dahil pinagpatuloy yung investigasyon labang kay Tatay Digong na hindi naman po dapat dahil gumagana nga ang mga hukuman. Ang paninindigan naman po ni Tatay Digong, bukas po ang lokal na hukuman, tayo isang soberenyong bansa, isang independenteng bansa, kaya ang importante kung mayroong mga sa tingin nila na sila po ay nalabag ang kanilang karapatan, lalong-lalo na karapatang mabuhay, isang pa lang po ang kaso sa Pilipinas at haharapin naman po yan ni Tatay Digong. Di ba po, nung minsan, dinimanda na siya ni Franz Castro, hinarap naman po niya at yan naman po ay na-dismiss. So wala pong balakid para sa kahit sino na gustong idemanda si Tatay Digong for murder na sa Pilipinas po magdemanda. At yan naman po ay alinsunod na rin sa nakasaad sa Rome Statute na talaga naman pong ang ICC ay hindi po siya court of first instance. Siya po ay court of last resort na ang talagang court of first instance ay mga lokal na hukuman pa rin. Now, kaya nga po ngayon, dahil hindi naman po ako naghihimasok sa kaso ng ICC, importante naman po na bilang kauna-unahang Pilipino na kinilala ng ICC as a list counsel, kauna-unahang Asian nga po, i-guide ko naman kayo, mga nagmamahal kay Tatay Digong, kung ano na ang estado ng mga pangyayari dito sa hukuman. At in fact, makikipag-unayan po tayo sa isang television channel at magkakaroon na tayo ng programa
na regular na ipapakita dun sa television channel na yon, no? Kung saan kapag nagsimula na po yung confirmation of charges, yung paglilitis ni Tatay Digong, i-annotate po natin yan, no? Dahil siguro naman po dahil tinuro ko ang international law at ako po talaga ay talagang promotor sa pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC at ako rin po ang nagsabi na bibitiw tayo, meron naman po tayong konti kaalaman dyan sa ICC, bagamat minamaliit po tayo ng mga puti. In any case, so yan po ang gagawin natin ngayon. Simula na po ngayon. Ito po ang tatawag na natin dito ay the view from the ICC. Okay? Hindi na po updates dahil ang updates, yung mga pangyayari lang, tuloy pa rin po yan. Kapag meron mga nangyari, updates from The Hague. Pero kapag meron pong explanation sa mga pangyayari, yan po itatawagin natin the view from the ICC dahil yung mga interpretasyon ko naman sa mga pangyayari ay personal ko po yan. At ayan po yung mga opinion at hindi po yan galing sa abogado ni Tatay Digong dahil ulitin ko po, hindi po ako abogado ni Tatay Digong sa ICC. Kaya nga po, wala rin akong obligasyon na makipagtulungan sa ICC Defense Team. No? Minsan, sasabihin ko ang opinion ko, kung ano ang tama, kung anong mali, sa tingin ko lamang. Pero syempre, ako'y Pilipino lamang. Depende yan kung sinong paniniwalaan nyo. Pero ako naman, obligasyon ko po bilang nakakaintindi ng international law na ipaliwanag sa inyo ang mga pangyayari. So simulan po natin sa mulat-mula. Okay, ang ICC po itinatag nga dahil dun sa karanasan natin nung pangalawang pandaigdigang digmaan na milyones ng mga Hudyo ang pinatay ng mga Nazi sa Germany, no? At ang naging ninuno ng ICC ay yung Nuremberg Tribunal na tinatawag kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng paglilitis laban sa war crimes at sa crimes against humanity. Now, ang war crimes ay yung paglabag ng international humanitarian law, yung pagtatarget sa mga civilian at saka yung pagtatarget sa mga protektadong individual kasama na ang mga manggagamot, ang mga spiritual leaders, at yung mga sugatan at mga nag-surrender na. Pinagbabawal din sa batas na umiiral kapag mayroong labanan, yung paggamit ng mga means and methods, yung mga armas na nagdadagdag ng superfluous injury and unnecessary suffering. Ano pong kasama dyan? Yung dam-dam bullets, yung pong lumalaking bala para mag-cause ng matinding pananakit sa katawan ng tao bago patayin ng tao. No? Yung mga nakakasunog, yung mga bacteriological weapons, yung mga chemical weapons, yung hindi po pwede rin targetin ng kalaban. Okay? Dahil kinakailangan, isa rin sa mga batas na pinapairal kapag merong labanan, is dapat meron talagang yung rules of targeting, tatargetin mo lang yung valid military target. No? Yung may kinalaman para ma-subjugate o mapasuko mo ang kalaban. Pero ang objective po ng gera, hindi po para patayin ang lahat ng mga sundalo, kundi pasukuin yung kalaban. Well, habang meron pong labanan, mabuti nang merong batas na umiiral, pero sang-ayon din po ako sa mga nagsusulong ng karapatang pantao na dapat talaga i-emphasize natin na bawal pumatay. Pero habang nagpapatayan sa gera, mas mabuti na meron talagang batas na kinikilala ang lahat. At ang lahat naman po ng bansa sa daigdig kinikilala na batas yung international humanitarian law. Now, yung crimes against humanity, kauna-unahan po talagang linitis yan sa Nuremberg. Initially, ang problema kasi kapag ang war crimes ang nagiging basihan, pwede mo lang siyang litisin kapag ikaw ay gumawa ng war crimes sa labas doon sa labas ng bansa mo, no? O doon sa lugar na kung merong labanan. Pero paano kapag sarili mong tao naging biktima? Paano kung sarili mong mga mamamayan ang naging biktima mo? Dahil si Hitler naman, pinadala rin niya sa gas chambers yung mga Hudyo na Aleman. So kung yung a-apply mo yung batas ng mga panahon na yon, hindi po talaga sila masasakop ng war crimes. Pero hindi naman po pwede na palibasa, hindi sila mga mapaprosecute for war crimes, palalayain na sila. Dahil milyon na ang pinatay doon sa World War II. So ang ginawa nila, gumawa ng bagong krimen, crimes against humanity. No? Ito nga ay yung systematic or widespread attack against civilian populations knowing na ang target ay civilian. O tatagalugin ko po. Ito po ay yung pagpatay ng mga lawakan,
maramihan, o di naman kaya in a systematic manner, ayon sa isang systematic na plano na pagpatay ng sibilyan. At alam nila na ang tinatarget ay sibilyan. Kasi kapag ganyan ang krimen, it does not matter kung ano yung nationality ng biktima. Basta napakita mo na ang tinatarget ay mga biktima na mga sibilyan. So yan po ang basehan ng paglilitis kay Tatay Digong. At itong dahilan kung bakit siya inaresto. Dahil di umano, ang war on drugs ay either systematic or widespread. Malawakang pagpatay ng mga sibilyan na tinatarget ay mga sibilyan. Diba? Nakita nyo na kaagad kung ano talaga ang napakasimpleng depensa ni Tatay Digong. No? Excuse me, walang tinarget na sibilyan si Tatay Digong dahil sila ay sibilyan. Kung meron mang namatay, una-una hindi ito pananarget. Ito ay resulta ng law enforcement action ng mga pulis na pinapatupad ang batas laban sa pinagbabawal na gamot. So doon pa lang, semplang na sila. Kasi in the first place, yung gera laban sa gera ay isang obligasyon ng Estado dahil kabahagi siya ng obligasyon ng Estado na ipatupad ang mga batas laban sa pinagbabawal na droga. At ito naman po ay obligasyon ng Estado hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Kaya nga po, dyan sa UN Austria, dyan po nakabase yung Drug Enforcement Agency, kumbaga, no, ng United Nations. No? At dyan talaga nagtutulungan ng mga iba't ibang bansa sa United Nations para supuin itong problema ng droga. So makikita nyo na talagang ang pangunahing depensa natin, unang-una, walang targeting ng sibilyan dahil sila ay sibilyan. Kung meron man namatay, at sigurado naman meron mga namatay, dahil po yan sa isang legal na aksyon ng Estado na labanan ang pinagbabawal na droga at yung mga individual na nagpapakalat ng pinagbabawal na droga. Okay. Bawal bang pumatay ang mga pulis? Hindi po. Sa karapatang pantao, kapag merong banta sa buhay ng pulis, pwede pong gumamit ng dahas ang pulis para protektahan ang kanyang buhay. Kaya nga lang po, kapag nagkamali ang pulis at gumamit siya ng labis-labis na dahas para protektahan ang kanyang buhay, yung pulis mismo ay magkakaroon ng pananagutan. Now, dito sa crime against humanity, sino ba ang pwedeng mapanagot? Well, una-una siyempre, yung mga nag-utos. Okay, malinaw yan. Now, magagamit ba yung pag-utos na yan laban kay Tatay Digong? Malinaw na malinaw naman po ang sinasabi ni Tatay Digong. Mga pulis, kapag tama ang inyong ginagawa, suportado ko kayo. Kung talaga may banta sa mga buhay nyo, bakit kayo papayagang kayong mapatay? Di patayin nyo ang manggababanta sa buhay ninyo. Di ba? So, yung ganyang order po, legal. Hindi po yan illegal. Okay? Dahil legal at all circumstance na protektahan ang karapatang mabuhay ng kapulisan. Ang problema, ang mga tao na nalalaman, na nalalabag yung karapatang mabuhay dahil lantaran ng pagpatay ng tao maski walang banta sa buhay ng pulis at wala silang ginawa, yan ay magiging pananagutan. Ibig sabihin, dalawa yung pamamaraan para maparusahan ang kahit sino man ng crimes against humanity. Kung siya ay nag-utos, either ng malawakang pagpatay laban sa sibilyan, o di naman kaya yung systematic attack laban sa sibilyan dahil sila ay sibilyan, o di naman kaya alam niya na nagkakaroon ng widespread or systematic pagpatay ng sibilyan at wala siyang ginawa para pigilin ito at para imbestigahan, litisin at parusahan yung mga lumalabag sa batas. No, makikita nyo na unang-una, kung walang krimen dahil wala namang malawakan or systematic na targeting ng civilian population dahil sila ay civilian, hindi na kinakailangan pumunta pa dun sa usapin. Kung ang isang tao ba ay nag-utos o di naman kaya siya ay nalalaman niya na nalalabag ang batas at wala siyang ginawa. Yun yung tinatawag nating command responsibility. So two-stage yan. Meron bang krimen? Kung walang krimen, hindi mo na sasagutin sino yung responsable. Pero pag merong krimen, ang sasagutin mo ay sino ang responsable. Either nag-utos ka
Or dapat nalalaman mo, despite na alam mo, wala kang ginawa para pigilin o panagutin yung gumagawa ng krimen. Now, bakit ko dinidiscuss ito? Well, kasi ang parating na pagbibista ni Tatay Digong sa September 23 ay confirmation of charges. Ano ba ang katumbas ng confirmation of charges? Well, sinabi ko na sa inyo, iba yung sistema ng ICC. Inquisitorial ito, mas influence ng Europe. Ano nga ba yung mga pagkakaiba? Well, unang-una, yung pag-i-issue ng warrant of arrest, maski wala pang probable cause at ang definition ng probable cause na hinihingi ng hukuman ng Pilipinas sang ayon sa ating lokal na batas, yung likelihood na merong krimen na naganap at yung taong nasasakdal ay may posibilidad na siyang gumawa ng krimen. Mas mataas siya doon sa preponderance of evidence na ina-apply sa civil cases, pero mababa siya sa proof beyond reasonable doubt. Now, ang proseso sa ICC iba. Para magkaroon ng warrant of arrest at pagkatapos magkaroon ng preliminary investigation ng prosecutor, kung meron lang good grounds para mag-issue ng warrant of arrest, pwede na yan. Kaya nangyari kay Presidente Duterte, wala pang probable cause na meron kang krimen ang posibleng nangyari at posibleng siya ang responsable sa krimen na yan, pero nag-issue ng warrant of arrest dahil meron daw good grounds. Now, pero wala pang probable cause po yun, ha? Ang probable cause, mangyayari pa lang dito sa confirmation of charges. So, ang katumbas ng confirmation of charges dito sa ating sistema sa Pilipinas ay yung parang preliminary investigation sa piskalya. Bakit mga huwes ang dumidinig dyan? Kasi nga, nung binubuo yung Rome Statute, ang Amerika nagko-complain. Makapangyarihan yung prosecutor na yan. Pwede niyang sampahan ng kaso at i-order ang pag-aares ng isang nakaupong presidente at hindi po pwedeng magamit yung sovereign immunity from suit bilang depensa. Sino yung prosecutor na yan? May pananagutan ba siya? Wale! Dahil sabi ng mga Amerikano, unlike sa Amerika, ang prosecutor halal lang ng mga miyembro ng mga estado na kasapi ng ICC at hindi halal ng taong bayan mismo. Now, para nga maingganyo yung mga Amerikano na sumapi, bagamat ganitong napakakapangyarihan ng prosecutor, ang ginawa ay nagkaroon ng pretrial chamber. Walang pwedeng gawing hakbang ang prosecutor na makapangyarihan na hindi sasang-ayunan ng pretrial chamber. Nandyan tayo ngayon. Kaya nga, bago magsimula ng preliminary investigation para ma-determine kung merong good grounds na mag-issue ng warrant of arrest, dumaan yan sa 3 mahistrado ng pretrial chamber. At bago naman magtuloy ang kaso, kinakailangan munang ma-determine kung merong probable cause. At yung probable cause na yan, dyan na i-establish sa confirmation of charges. Siyempre, ang hindi makaturungan na sinasabi ko nangyari kay Tatay Digong, kulong muna miski walang probable cause. Kung sumunod kasi sila sa Rome Statute, Article 59, na hinarap muna si Tatay Digong sa lokal na hukuman para nga masiguro ang kanyang karapatan at para masiguro na meron pang dahilan para makipagtulungan ang Estado ng Pilipinas sa ICC na sinasabi natin wala na kasi nga natulog sa pansita ng prosecutor, pangalawang taon nang humingi ng permiso, abiso para magsimula ng preliminary investigation, gayong dapat sinimulan yan nung unang taon pa lang. Okay. Now, hindi siya makatarungan kasi nga dahil hindi dumaan doon sa lokal na proseso na dapat hinarap muna sa RTC dahil habang dinidinig kung dapat nga siyang ipadala sa ICC, pwedeng humingi ng interim release. So yung interim release na ngayon hinihingi sa ICC, kung sinunod ng ICC yung proseso mismo ng hukuman na nakasaad sa Rome Statute, ang dapat magdesisyon dyan sa interim release ay yung lokal na hukuman. Bakit ganun sa Rome Statute? Kasi nga ayaw nila na yung akusado ay mabulok sa dahig na hindi na siguro na yung kanyang karapatang pantao at hindi na siguro na meron talagang obligasyon pang Estado na makipagtulungan sa ICC bago dalhin sa dahig ang isang nasasakdal. So kumbaga, binalanse nila. Bagamat kulong kaagad bago pa magkaroon ng probable cause, ang balanse dyan, yung lokal na hukuman mismo bago mapadala sa dahig,
po pwedeng mag-order ng interim release. Pero ang nangyari kay Tatay Digong, hindi po natupad yan. Dahil sinortcut ang proseso, binaliwala ang lokal na hukuman, dinala rito, at ngayon nakakulong na at ikinulong pa ng 6 na buwan bago magsimula ang proseso ng pagdedetermine ng probable cause. So napaka-importante po nung probable cause dahil kapag nagkaroon ng probable cause, tuloy ang paglilitis kay Tatay Digong. Now, nandyan na yung katotohanan na sinortcut nga yung proseso. Ano ngayon ang remedyo? Ang remedyo, naghain nga ang mga abogado ni Tatay Digong ng unang-una yung motion na pinapadismiss dahil wala nang jurisdiction. Siguro nagalit sa akin si Kaufman dahil in-emphasize ko bakit naman kinailangan lumipas ang 50 days bago ka maghain ng isang legal argument. Alam mo, kami kasing lahat na naghain ng kaso sa Korte Suprema para mapigilan nga yung paglipat ni Tatay Digong sa dahig, binigyan namin siya lahat ng kopya namin ng aming mga petisyon. Lahat ng 4 na petisyon naman dyan, sinasabi kung bakit wala ng jurisdiction ng ICC. So talaga ako naman, sige, ngayon, tapatan, hindi ko maintindihan why it took 50 days. Pero ang malinaw dyan, na-file ang motion to dismiss on lack of jurisdiction after 50 days matapos na pumasok yung batang profesor na si Professor Jacobs. At mukhang si Professor Jacobs naman ang gumawa ng pleading. Okay. Matapos po yan, ay naghain din ng motion for interim release. Ulitin ko po ha. Kung sinunod nila yung Rome Statute, ang huwes na dapat nagdesisyon sa interim release, yung lokal na Pilipinong hukuman. Bago pa naipadala sana si Tatay Digong dito sa dahig. Pero hindi nga nasunod yan. So ngayon, ang magdedetermine ng interim release ay itong ICC. Now, tatanungin ko po, titignan po natin kailan ba naihain yan, no? Okay, tignan natin po yung date. Tinanong natin kay Google, kailan ba yan, interim release, no? Yes. June 12, 2025, okay? Naisang pa po yan. Si Tatay Digong ay dumating sa kulungan ng March. So March, April, May, June. Okay. So after 3 months, nag-file na ang mga abogado ng interim release sa ICC na. Kasi hindi nga dumaan sa proseso na lokal na hukuman. Ibig sabihin, kung dinaan yan sa lokal na hukuman, chances are, sasabihin ng lokal na hukuman, hindi na siya po pwedeng padala sa dahig dahil wala na obligasyon makapagtulungan. Dahil nagsimula ang preliminary investigation on the 2nd year matapos tayo maging miyembro, dapat sinampayan on the 1st year. So hindi na magro-rule ang lokal na hukuman sa interim release dahil palalaya si Tatay Digong, mababaliwala yung warrant of arrest ng ICC. Pero dahil hindi nga dumaan yan, dito na dinala. Now, ulitin ko po ha, yung jurisdiction objection na i-file on the 50th day. Meanwhile, from day 1, March 12, until the 50th day, walang kahit anong na-file sa hukuman para mapalaya si Tatay Digong. Ang kauna-unahan ay yung jurisdictional ground on the 50th day. And on the 90th day, on the 3rd month of his detention, nag-file ng interim release. Siyempre, kung ikaw ay nakakulong, gusto mo talagang mapalaya kaagad. At dahil piskal naman si Tatay Digong, siyempre alam niya na kahit anong mangyari, kahit anong hukuman, pwede ka naman as a matter of right na humingi ng temporary kalayaan habang dinidinig basta ikaw ay mag-post ng piyansa. At ganyan din naman talaga ang proseso ng ICC. Na kapag binigyan ng interim release, magfa-file ka rin ng piyansa at susunod ka sa mga kondisyones. But it took the lawyers 3 months, 90 days. 50 days to question jurisdiction, 90 days. So ibig sabihin, sa parte ng depensa ni Tatay Digong, ang dalawang remedyong na-file na importante, dismiss, filed on the 50th day, interim release, filed on the 90th day. Anong estado ng dalawa? Ang estado ng dalawa, at ito po'y walang komentaryo, it's a matter of fact. Hiningi ngayon ng defense team
ni Tatay Digong na wag muna magdesisyon sa parehong motion. Yung una, para sa jurisdiction, meron pa raw pong inaantay na papeles. At ganun din ang dahilan dun sa interim release. Meron pa pong inaantay na papeles. Ngayon, ang nadesisyonan pa lang ng hukuman, and this is a statement of fact, yung motion for interim release na i-final on the 3rd month na nakakulong na si Tatay Digong, sinang-ayunan ng hukuman yung wag munang desisyonan. Bakit? Ang sabi ng dalawang mahistrado na majority, talaga namang sa Rome Statute, tanging akusado lang ang pupwedeng humiling ng interim release. So kung sasabihin ng akusado na ayaw niyang madesisyonan ang kanyang motion for interim release, pagbibigyan namin yan. At ginarant ang motion. Yung isang dissenting opinion ng judge, ang sabi siyempre, siya humingi. Bakit ngayon ayaw niya magkaroon ng desisyon? Pero nanaigang dalawa versus isa. So pinagbigyan. Anong resulta niyan? Ibig sabihin, hindi madesisyonan ang interim release ni Tatay Digong. And we are now on the 140th day of detention. Wala pang probable cause labang kay Tatay Digong. Wala pang probable cause, 140 days na siyang nakakulong. At yung interim release, hindi madesisyonan, hindi mabibigyan ng desisyon kasi hiningi ng depensa na antayin muna ang isang dokumento bago magdesisyon. To be fair, wala po akong kinalaman sa kaso. But as a lawyer, I can only speculate na yung inaantay nilang papel ay pagpayag ng isang estado na i-host si Tatay Digong while he is on interim release. Kasi nga, saan po dadalhin si Tatay Digong kung hindi siya mananatili dito sa Scheveningen Detention Facility? Unang-una, pwede siyang dalhin sa teritoryo, pero teritoryo lamang ng miyembrong bansa ng ICC. Kaya nga po, kung narinig nyo na pwede siyang madetena sa Pilipinas, hindi po yan totoo dahil hindi na nga po tayo miyembro ng ICC. But, ang posibilidad po kasi dyan, dahil ang Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong sa panahon na talagang wala ng jurisdiction ng ICC, sasabihin ng korte, di kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Kapag ganon, ang desisyon ng ICC, pwede sa Pilipinas talagang magkaroon ng interim release. Ang question nga lang, papayag at papayag ba dyan si Marcos Bangag? I don't think so. So sa tingin ko, in fairness, inaantay ng mga abogado ni Tatay Digong yung pagpayag na kahit sinong bansa. At sa ngayon, I can only surmise. Dahil wala po talaga akong alam. Ganun yan po. Kaya wag niyo akong sisisihin sa kahit anong nangyari sa ICC. Talagang hindi ko pinakikialaman. At talaga namang hindi pumapayag si Kaufman na makialam ako sa ICC. Wala po akong alam other than kung anong nasa webpage ng ICC. So ang alam ko, alam nyo rin dahil binabasa nyo sa webpage ng ICC. But to be fair to the defense team, kung wala naman tatanggap kasing bansa, para kika magkaroon ng order ng interim release. Dahil kung wala talagang tatanggap na bansa, bakit pa i-approve o i-grant ang hukuman ng interim release? Kung wala talagang tatanggap na bansa, i-deny na ng korte. Kasi wala naman pupuntahan ang Tatay Digong ng interim release. Bakit mo pa i-interim release yan? At siguro ang sinasabi ni Kaufman, kaya ayaw niya magalit ang Netherlands ay isa sa bansa na pwedeng maging host ni Tatay Digong while on provisional release. On temporary release. Okay? Pero sa akin nga, dyan ang difference of perception namin. Dahil matindi talaga ang commitment ng mga European sa karapatang pantao. Bakit? Kasi dito nangyari yung Holocaust ng World War II. Kaya mas matindi ang kanilang proteksyon na binibigay sa karapatang pantao. Kaya nga dito, bumuo sila ng European Court of Human Rights. Bukod pa yan sa obligasyon ng mga estado na ang kanilang mga hukom dapat iprotektahan at itaguyod ang karapatang pantao para wag na maulit yung genocide na nangyari sa Europe. Nagtayo pa sila ng European Court of Human Rights. So ang aking analysis po dyan, wala pong incompatibility na hingin ang
sa Netherlands, yung ganyang temporary release dahil alam naman nila na napaka-importante na pangalagaan ng karapatang pantao dahil dito nga sa Europa nangyari yung pinakamatinding genocide sa kasaysayan ng mundo so far. At ang pangalawang pinakamatindi ring genocide sa Europe din nangyari sa former Yugoslavia. Kaya nga nagtayo ng UN War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia. So sa tingin ko, walang personalan kapag nagkaroon ng reklamo na paglabag sa karapatang pantao. Mas interested sila na maiwasan ang pag-ulit ng genocide sa Europe at iba pang daigdig dahil sila mismo nagdusa. Lalo na dito sa Netherlands. Di ba, isa sa pinupuntahan dito sa Netherlands ay yung bahay ni Anne Frank. Sino si Anne Frank? Yung batang teenager na gumawa ng diary habang nagtatago sa mga Nazi. Hudyo po sila. Pero tumira sila sa bahay nila sa likod ng isang bookcase. At habang sila ay nagtatago sa mga Nazis, gumawa siya ng diary na nakakahabag. Kasi dinitali niya kung gaano kahirap naman magtago sa mga Nazis. Hanggang nahuli nga sila ng Nazis at hayun, dinala sa concentration camp kung saan doon namatay yung teenager na si Anne Frank. Yan po ngayon talaga ay dinudumog ng mga bisita rito at ang lesson dyan is hindi na dapat maulit muli ang genocide. Kaya nga po ang mga Europeans talagang matindi ang pangangalaga sa karapatang pantao dahil kung hindi, baka maulit muli sa kanilang teritoryo ang genocide. So ngayon, in fairness, therefore, kung wala rin naman tatanggap kay Tatay Digong kasama ang Netherlands, bakit ikagrant ng hukuman ang interim release? So bagamat ang resulta noong motion na wag munang desisyonan ang motion para sa interim release ay dahil inaantay ang isang dokumento at sa tingin ko yan yung pagpayag ng kahit sinong bansa na i-host si Tatay Digong. Kasi kung wala namang bansang tatanggap kay Tatay Digong, i-deny din ng korte ang interim release. Pero, maski meron pang isang bansa na tatanggap kay Tatay Digong, pwede pa rin i-deny ng hukuman. At sa katunayan, sa kasaysayan ng ICC, wala silang nasasakdal na binigyan ng interim release kapag sila ay nasasakdal sa core crimes, yung war crimes at crimes against humanity. Ang tanging nabigyan lang ng interim release ay yung mga tao na akusado doon sa offenses against administration of justice. Ano yan? Yung tampering of evidence, yung interfering with witnesses, sila ay nabibigyan ng provisional release. At yung isang abogado pa nga, na-convict for yung interference with witnesses, no? So, ibig sabihin, hindi rin sigurado na kung merong tatanggap na bansa kay Tatay Digong, ay mabibigyan siya ng interim release. Dahil, yan nga po, no? Officially, nag-oppose ang prosecution. Dahil di umano, ay flight risk daw, pwedeng tumakas daw si Tatay Digong at pwedeng takutin ang mga testigo. Hindi ko sinasabing tama yan, pero yan ang depensa ng prosecution sa kanilang pagtutol. Ako naman, paano naman makakatakas ang 80 anyos na balat at buto na? At paano naman mananakot ng witnesses ang isang 80 anyos na balat at buto na? Now, ako naman, bagamat ang track record ng hukuman na hindi nagbibigay, kahit sinong hukuman, ayaw nilang mamatay ang isang 80 anyos sa kulungan nila. So, aking prediction, bibigyan naman siya ng interim release kung merong papayag na bansa. Ang problema, baka walang pumayag na bansa. Yan ang katotohanan dyan. Okay? Pero tuloy pa rin ang proseso. Kaya may interim release or hindi, kinakailangan umaten pa rin si Tatay Digong sa kanyang pagliliti sa September 23 sa confirmation of charges. At doon, magpipresenta ng ebidensya ang prosecution na merong krimen na posibleng naganap at ang krimen at yung nasasakdal na si Tatay Digong at posibleng gumawa ng krimen na yan. Ano yung krimen? Crimes against humanity. Widespread or systematic targeting of civilians, knowing that civilians were targeted. Malawakan o di naman kaya systematic na pagtatarget sa civilian
na alam niya na ang tinatarget ay civilian. So sa akin, nasabi ko na kung paano didepensahan dyan. Walang targeting ng civilian. Ito'y legitimate police operation. Okay? At pangalawa, kung sasabihin nila na ang daming biktima o kaya sasabihin nila merong oplan dyan, so merong system, ang next defense, inutos ba yan ng presidente? O di naman kaya ay alam ba ng presidente yan at wala siyang ginawa? Sa akin, papakita ko yung kaso ni Kian na kapag ang pulis ay napatunayan na talagang gumamit na labas na dahas, anong nangyari? Pinakulong, di ba? Walang kahit sinong gunggong na pulis na pumapatay as a power trip ay ang pinoprotektahan ni Tatay Digong. Siguro, may mga hindi na parusahan kasi hindi rin sila nagdemanda sa Pilipinas. Ang tanong, could the president have known about every single case ng mga power tripper na pulis na pumatay na walang dahilan? Paano mo mapapatunayan yan? Abogado nga yung Tatay Digong. At palaging sinasabi, hoy, kayo mga pulis, pag hindi kayo sumunod sa batas, you're on your own. Pero pag kayo sumunod sa batas, poprotektahan ko kayo. Yan po ngayon ang paglalabanan. Now, ang sabi ng depensa, ang tanging ebidensya na ipopresenta nila ay documentary evidence. Nasa sa kanila yon. Pero anong epekto niyan? Gaya rin ng preliminary investigation sa piskalya, kung ang isasabit mo lang ay documentary evidence, paano mo ngayon masasapawan yung mga ebidensya ng prosecution na merong testimonial and documentary evidence? Yun ang problema dyan. No? Well, siguro, ang binabasa ko dun sa interview ni Kaufman, sinasabi nila na patunayan muna nila kung talagang inutos ni Presidente yan or di naman kaya ay alam ni Presidente at wala siyang ginawa kasi sinasabi niya yung indirect criminal responsibility yung binabanggit niya. No? Well, call niya yan. Call niya yan. Pero, siyempre, iba't ibang abogado. Ngayon, anong ginawa ko? Diba? Nagtatago ako noon dahil ayaw ko malaman na ni Marcos kung nasaan ako. Pero nang sinampahan nila ako ng kaso sa piskalya, kinailangan sumagot ako. Sabi ng aking abogado, bali wala sagot mo, sasampahan ka pa rin ng kaso. Ang tanong ko naman, kung sasampahan ako ng kaso, paano naman ako makakadulog sa hukuman later on kung hindi ako sasagot? At least ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataon mag-file ng motion for reconsideration dahil sumagot ka. And after that, kung hindi din ay motion for reconsideration, pwede ka magpunta ng Court of Appeals. Yun lang naman ang proseso na ginawa ko nung ako mismo ang nasakdal. Pwedeng hindi ako sumagot. Pwedeng wala akong testimonyang pinresenta. Pero, paano ka naman makakadulog on appeal kung wala kang ebidensyang ipinasok? Sabi naman ng defense, in fairness again, meron silang documentary evidence na isusumite. So meron naman silang ebidensya na ipipresenta para maging basehan ng appeal. Kasi yung desisyon na may probable cause, pwede naman dalhin yan sa appellate chamber. Well and good. At syempre, hindi naman natin alam kung ano yung mga dokumentong yan. No? So again, I have to be fair. Siguro sa assessment ng abogado ni Tatay Digong, sapat-sapat na yung mga documentary evidence na yan. Ang nababahala ako dun sa defense sa kanyang interview, di umano, dahil mukha namang prepared Q&A yun na nilang dalawa ni Alvin and Tourism, no? Ang sinabi niya, ayaw niya kasing ilabas kung sino yung mga testigo na pabor kay Presidente. Ibig sabihin, ayaw niyang ilabas itong mga testigong ito sa level ng confirmation of charges. Kailan niya ilalabas? Sa paglilitis. Diba? Doon niya ilalabas yon kung magkakaroon ng paglilitis. Well, sa akin naman, kung maiiwasan mo yung paglilitis at mapapatunayan mong walang probable cause, ilabas na yan. Diba? Yun lang sa akin. Hindi po ako naghihimasok, hindi po ako kabahagi ng defense team. Pero in fairness to them, baka naman yung mga documentary evidence na hawak nila sapat-sapat na para patunayan na walang legal na basihan para idawit si Presidente Duterte sa mga pagpapatay nito
o baka naman sapat-sapat na yung mga dokumento na yan para patunayan na walang krimen dahil walang widespread or systematic na pag-atake laban sa mga sibilyan na nalalaman na sibilyan ang mga natatarget. Pero hindi ko po alam yan kasi hindi nga ako involved sa defense. Pero at least kayo, alam ninyo kung anong mangyayari sa Setyembre 23, alam ninyo kung anong estado ng kaso. To summarize, anong estado ng kaso? Nagsampa po ng isang motion para ma-dismiss dahil wala nga jurisdiction ng ICC, pero wala po tayong inaasahang desisyon dahil humingi ang defense team, ang abogado ni Tatay Digong, na wag munang desisyonan yan dahil meron pa silang inaantay. Wala pa pong desisyon dyan doon sa pagtutol o doon sa pagbawi o yung motion na wag munang magdesisyon dyan sa motion to dismiss, bagamat abogado ni Tatay Digong ang nagsampa niyan on the 50th day na pagkakakulong ni Tatay Digong. Hindi natin alam kung ano magiging desisyon ng korte kung i-delay nga yung ruling on jurisdiction. Pero nag-oppose po ang prosecution dahil may karapatan daw ang biktima to certainty at sa mabilis na proseso. Now, so, whether or not magkakaroon ng decision na no jurisdiction, di pa natin alam. Naghain tayo ng motion, pero ang akusado rin ang nagsabi, wag muna kayo magdesisyon, tinutulan ng prosecution. Yung interim release, naghain ng motion, sinabi wag munang desisyonan yan dahil may inaantay pa kami. Ang duda ko, ang inaantay ay yung pagpayag ng isang bansa. Siyempre, kung wala namang bansang papayag, bakit pa didesisyonan ng korte na magkaroon ng interim release? So it makes sense. Di lang tayo sigurado na miski may bansang pumayag, mabibigyan ng interim release dahil walang nabigyan pa ng interim release sa ICC. Na isang malaking pagkakaiba ng ICC sa UN War Crimes Tribunal for Yugoslavia na halos lahat ng mga nasasakdal ay nabigyan ng interim release. Pangatlo, confirmation of charges. Magpepresenta ng ebidensya ang prosecution para patunayan na mayroong probable cause, na mayroong widespread or systematic attack directed against civilian populations, and knowing it was directed against a civilian population, at dapat maparusahan si Tatay Digong dahil either siyang nag-order dyan or alam niyang nangyayari na wala siyang ginawa. At ang panig naman na ni Tatay Digong magbibigay ng documentary evidence dahil ayaw ngang malaman kung sino yung mga ebidensya, mga testigo na pabor kay Tatay Digong na sabi nila napakadami. Okay? At ayaw nilang i-reveal kung sino yan, i-reveal lang sa trial. So yan po yan. That's as objective as I can be, bagamat meron din akong mga obserbasyon. By way of conclusion, magdasal po tayo. Dahil ang pagkakakilala ko kay Tatay Digong, hindi niya kakayanin yung pagkakakulong niya, lalong-lalo na dahil siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan. Kung siguro sa Pilipinas siya nakulong, matatanggap niya yan. Pero talagang yan ay labag sa kanyang buto na dayuhan ang naghuhusga sa mga krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas. At dahil kilala ko pa yan Tatay Digong, dahil hindi naman ako talaga Digong sa mulat-mula, hindi ako taga Davao. Nakilala ko lang siya, Maguindanao Massacre na, no? Ang pagkakaalam ko, hindi niya kaya rin yung buhay na nag-iisa. Importante sa kanya ang kanyang mangham sa buhay at ngayon nga po, isang linggo nang walang dalaw. Lungkot po ang kalaban ni Tatay Digong. Kaya ipagdasal po natin unang-una na sana magkaroon ng interim release. Sana may bansang pumayag na tanggapin si Tatay Digong. Pagdasal po natin yan. Dahil matindi po ang pagsubok ni Tatay Digong habang siya ay nakakulong dito sa The Hague na sa ngayon po ay hindi man lang nabibisita ng kanyang mahal sa buhay. Siyempre, pagdasal na rin natin na sana po sapat nga yung documentary evidence ng mga abogado ni Tatay Digong para magkaroon ng desisyon na walang probable cause at dapat palayain na si Tatay Digong. Pagdasal na rin natin na sana po magdesisyon nga ang hukuman na walang jurisdiction.
Wala pong imposible sa dasal. Hindi lang po yan nakasalalay sa mga abogado. Minsan po, talagang Panginoon ang siyang maghuhusga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at magkakaroon po tayo ng susunod na View from the Hague kapag merong nangyari doon sa mga pending na mga motion. Dalawa po yan na nakabinbin. Dismissal on basis of lack of jurisdiction at saka interim release at saka pag nagsimula na po ang confirmation of charges. Ito po ang View from the Hague, kauna-unahang View from the Hague. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Magandang araw po sa inyong lahat.